chapter 8, verse number 31. John chapter 8, verse number 31. And then, magbasa ta og duha ka passage sa Bible. John chapter 8, verse number 31. And John chapter 19, verse number 30. Okay, so, yang nyo kamo sa pagpanindog, uban ka nako. Okay, John chapter 8, verse number 31. So, kung wala mo yung Bible na diri sa screen, so if you have your Bible, much better nga imong abrihan ang imong Biblia. Alright, so nakita na si Iman. Amen. So, ato kinindunganon sa pagbasa, John chapter 8, verse number 31, and then ambak ta sa John chapter 19, verse number 30. Okay, John chapter 8, verse number 31, everybody read. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. John chapter 19, verse number 30. Okay, everybody go. When Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Let's pray. Precious loving Father, Lord, salamat dinintag na sa kagabihon. Salamat o God nga diin kami makasimba na po diha kanimo sa espiritu ug kamatuoran, makahatag ni Amahan sa mga pagampo na mo diha kanimo ug Ginoo, makasangpit mi nimo. Salamat Lord sa mga Kristohanon nga naa diri karon, nakita nimo ug God ang ilang faithfulness. I know nalipay ka. And I pray Ginoo ikaw Ginoo magapanalangin kanila, mga pinasahi nga panalangin, especially blessing gikan sa iyong pulong. Lord, ako nagampo nintak na sa kagabion. Please, O God, use me as your mouthpiece. I acknowledge Ginoo sa kagalingon nga wa ko'y mahimo without your help. I ask the anointing of the Holy Spirit, O God, empower me with the Holy Spirit, O God. Tabangi ko, nasayod Amahan, nga limitado lamang kong kagulingon. Duguti Amahan, ang imuhang alam na padako, dili kong kagulingon. Busan inintak na sa gabion Amahan, kami nagampo usab sa among pastor, o siya mga kauban, ibig siyang family, nag-pray me, ikaw Ginoo mag-protection kanila karon. Nga asaman sila, iway sila sa disgrasya, ipalayo sila ugad sa katalagman Ginoo. Nag-pray me sa pastor, uban silang family og mga kauban nga makabalik sila diri nga walay kakulian. Lord, nag-pray me inintak na sa kagabion badlong ang buhat sa kaaway nga mga makadisturbo sa iyong pulong. Nag-pray ko Lord, pasaylo mi unasanan sa mga masala nga nabuhat nga ikaw Ginoo wala malipay. Ka mag-bless sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Makalingkod ka mo? Right, so ninintag na sa kagabion nabutang ni sa una-una kining mensahe during sa family camp kay ginan ko ni Pastor Ray prior sa family camp nga ikaw magwali sa Thursday kay wala ako. So samtang during sa family camp samtang naglantaw ko sa kwan ba cellphone nakita na ko dito ang mga tao na gisuon nila ang gibuhat ni Kristo. Oh, nagpinitinsya sila nya subok kay pamalandongon himong binuang. Diba? So, mo ito niabot sa kong una-una. That's why this message na himo na ako ni. So, I was praying to God nga anta kini nga mensahe karon na ato mapanalanginan ta o masabtan gyud nato unsa gyud buot pasabot unsa gyud gusto sa Ginoo nga ipadangat karon inintak na sa kagabion alang sa matag usa nato. But before that, mag-start ko nini ka. Pwede ba nimo ma-proceed tong picture daan before ako ikuan ang title. Okay, before ang title. So, kailatan ini nga lalaki, maybe palihog ko during sa World War II. No? So kisa may kailan ini, mao ni akong lolo sa akong lolo. So mipanaw na ni siya, pero kani siya nagbilin sa istorya nga I shall return. So during sa World War II, he served as the chief US military advisor to the Philippines. No? So and after that, after fleeing the Philippines 1942, MacArthur vowed to return. Mo namingon siya nga nailan siya ug nailado ang kana nga statement, I shall return. So mao na gitipigan sa mga Pilipino nga mobalik kita si MacArthur, Douglas MacArthur. And then 2 years, October 20, 1944, when he waded ashore on Leyte, declaring, people of the Philippines, I have returned. No? So katong istorya, I shall return. Gitipigan to sa mga Pilipino nga unta mobalik. Oh, kay gi-promise po na ni Douglas MacArthur nga mobalik sa Filipinos hoping the return of General Douglas MacArthur, and he returned. Wala niya gipakyas ang iyang saad sa mga Pilipino nga mobalik sa well known ang iyang gisulti nga I shall return. Now the question is this, what if Jesus Christ maingon? What if si Jesus Christ may nagsaad, nagpromise nato, imo ba nang tipigan ang iyang gisulti? Tawo ra kay na, di ba? Tawo ra kining gasulti, pero what if ang Ginoo si Kristo may magsulti? Imo ba nang tipigan sa imong kinabuhi? Now tonight, let's talk about embracing Jesus' words. Embracing
Jesus words. So sa atong verse nga gibasa nakasulat kini sa red letter. So it means gikan mismo sa baba ni Kristo. Okay? So kung mobalik ta sa John chapter 8 verse number 31, John chapter 8 verse number 31 akong basiyon pagbalik. Then said Jesus to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word. Kung nagpadayon ka diha sa akong mga pulong, but pasabot imong gitipigan ba? Unsay magisulti sa Biblia, unsay nadungog nimo nga gikan sa pulong sa Ginoo imong gitipigan, nagpadayon ka imong giaplikar sa imong kinabuhi. Ingon ang Bible there, then ingon si Kristo, then are ye my disciples indeed. Now there are three things nga atong hisgutan ni inintak na sa kagabion. So atong inunduman that ang pungutan na imo bang gitipigan or imo lang baliwalaon ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. If it is God who said, no? Ang Dios may nagsulti niya na, it is Jesus who said, it is Jesus who promised to us, okay? So in John chapter 14 verse number 23, the Bible says, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words. Sayon ra kining pagsulti ning nahigog matas Ginoo. Pero ang pangutana, imo bang gibuhat, imo bang gi-apply, imo bang gitipigan ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi? Pwede ka makasulti sa usa ka babae nga gihigugma ti ka pero deep inside imo na siyang giilad. Di ba? Pwede ka makasulti sa tawong, pwede ka makasaad sa tawo pero pwede po nimo pakyason. Okay? So if a man love me, he will keep my words. So hinumdumi, Jesus' words have the power to transform our thoughts. Amen? Our attitudes, even our actions. Oh, example, kanang mga saad sa, dagang magayon mga bata na ondre, di ba? Pag ang lalaki galing mo saad, grabe kayong babae, di gyud kalimtan. Di gyud kalimtan, tipigan gyud. Kanang mga saad, hanto na minyo, di gyud kalimtan. Unsay mga pagpanaad. So there are three important things that Jesus said we ought to ponder tonight. Na mga tulog ka, mga pagkaisgutan na to karon ba? Gisulti ni Kristo na dapat day ato gining tagaag pagtagad. Dapat ato gining masabtan. Sa verse nga atong gibasa in John chapter 19 verse number 30, when Jesus therefore had received the vinegar, He said, ingon siya, it is finished. So number one, what this is on the cross was fulfilled forever. Amen? Humana. Ang gibuhat niya sa cross, ang kaluwasan na to, humana niya pag gibayran ang atong sala 2,000 years ago nang milabay. In this verse, Jesus declares, it is finished in a Greek word, tetelestai. As He dies on the cross, subok kay pamalandungan nga suon, gilantaw na ko ba, kana bitang ingon nila nga, pagpinitensya man na pastor. Pagpinitensya, gilantaw na ko unsay meaning sa penitential act. This is a formal act of repentance and seeking forgiveness for sins. Try to imagine kung matag usa, kung wala ta kabaton, kung wala ta nakabalos ka matuuran. I believe na yung mga, basikan yung mga Bible student, nagpinitensya po na itong mahal adlaw. Basik, apil po mo, gilansang sa, basik, apil po mo atong nanumbag ba? Gibunalan sa likod. Kaya nasakitan, nikalit nagtindog, kaya gisumbag ang gabunal. No, salamat na nga si Kristo, wala na niya gibuhat. Amen? Ingon siya dito sa cross, humana. Binuang mo nang. Pagkahuman, pagbunal-bunal, pagkahuman, tagay na yun. Pag hinulsol ba na? O ka na, manggali nga pamagi, ita. Kitang tanan. Maingon sila, sunon akong gibuhat di Kristo dito sa cross. Kulang pa man to. Unsa may kulang, pastor? Nagpalansang may pastor, kapunal-punal mo may sa mulikon. Unsa may kulang, pastor? Dugsakog bangkaw. Di ba? Gidugsak ba si Kristo? Pero gibunalan lang, numbag naman gali. Nabitaw to, one time nag-funeral service me, dito sa Tadin. Nagpa-show me atong kuan ba? Passion of Christ. Nya na may hubog lantaw. Sa diha nga si Kristo gibunalan na, nagpasaan sa cross gibunalan, unya kay natumba man siya. Natumba na bunal si Kristo. Kaingon ko siya, ako para na sumbago na ko na.
Salamat nga si Kristo. Pwede biya nga manawag siya mga anghel pampatyon to ni mga sundalo nga nagbunal niya. Pero wala niya gibuhat. Pag may ingon sa dito sa cross, it is finished. Amen? Because literally, salvation is accomplished. Jesus' sacrifice is complete. Amen? Dili na ta kinahanglan mo adto pa sa Davao magpapirma sa atong kaluwasan para malangit ta. Dili na, on Jesus is enough and salvation is now available to all. Pagtuo ra giginahanglan, walay makabuhat sama sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. Ibi mabuhat nila na grabe na gyud pagsakripisyo nila, pero ang kanang nabanhaw man sa ikatulo ka adlaw. Okay, makabuhat ana. Only the Lord Jesus Christ. Amen? What He did is enough for our salvation. Amen? So in the Old Testament, kung atong balikan in the Old Testament, kinahanglan sila og blood sacrifice to atone for sins. Aron ang ilang sala matabunan, no? To restore relationship with God. Kaya mo lang taon Hebrews chapter 10 verse number 4. Let's look at the verse. For it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins. In the Old Testament, muhalad sila, magbuhat sila blood sacrifice para ang ilang sala matabunan ra. Pusa, imposible kayo nga ang sala mahugasan. Okay? Next verse. Verse number, that's the verse number 4. Verse number 10. By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Amen? Once for all. Musa dili na kinahanglan nga before that ako sa basahon ang verse, okay? So kini nga verse nag-point out sa dakong gihimo ni Kristo sa cross. In verse number 11, kini, verse number 11. Next. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. Mabitan na di na ta kinahanglan pa mo dool sa pare para mangumpisal. Pastor nga nawa naman tayo pare. Basta ako na lang ilagbitan. Nga di man tao. Anong pastor man, di man pare. Human naman ang ilang trabaho. In the Old Testament, sila may muhalad. The high priest. Sa temple, gibahin na siya kadua. The holy place and the holy of holiest. The priest and the high priest. It is the high priest nga musulod nga to sa holy of holiest. Ug siya, dito ang dugo nga gidala nimo sa hayop nga imong gidala, ang dugo dito mo na ipisik-pisik sa mercy seat. Mo na gitawag sweet savor. Humot ka na sige mo. Ug sa kanang paagi ang sala nimo matabunan. Pero sa diha nga si Kristo nagpalansang sa cross, na ay linog nga nahitabo, og ang veil nga nakaseparate sa holy place og sa holy of holiest, nagisi. Buot pasabot ana nga matag usa nato naa na tay access sa Ginoo. Dili na ta kinahanglan pa muadto sa kuan. Pader, ng pisal ko pader. Kay kapangawat man kog nangka. Dili na. Direkta na tang makaduol sa Ginoo. Human na ang ilang trabaho. Dili na kinahanglan nga moduol tas pare para magkumbisal tungod kay aduna na nakitay access diha sa Dios. It can provide lasting forgiveness. Hebrews chapter 10 verse number 12. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, kausara to ha? Sat down on the right hand of the throne of God. Jesus became Lamb of God. 1 Peter chapter 1 verse 19. So blood sacrifice in the Old Testament, kinahanglan sila blood sacrifice. Aron ang sala matabunan. Pero in the New Testament, it is the fulfillment in the Old Testament, no? Propesya sa Old Testament, nahitabo, New Testament, fulfillment sa propesya nga naa sa Old Testament. Nga naay matawo og si Kristo may nahimong nating karniro. Nating karniro, but with the precious blood of Christ as of a lamb, without blemish and without spot. Busa, kinahanglan nga ang mulimpyo sa sala, dugo nga walay hugaw.
Dili na kinahanglan pang magpinitensya ta. Dili na. Ang gikinahanglan pagtuo na to, tinuod nga pagtuo nga kinasingkasing diha sa Dios. Aron ang atong sala mapasaylo. Bisan paggikan sa portahan, muluhod ta padulong nila sa altar. Kung wa gyud tay tinuod nga pagtuo sa Dios. Hindi ka matay na to, impierno gyud ta. Salamat na lang nakabalutas ka matuoran. Dapat i-embrace na to na kana nga gisulti ni Kristo. It is finished. Humana. Amen? Humana. Next. Okay. Hebrews chapter 9 verse number 22. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission of sin. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloanan sa sala. Amen? Giako na tanan ni Kristo dito sa cross. And in letter B, God's plan is fulfilled. In the Old Testament prophecies about the coming of the Messiah, Isaiah 7 verse number 14, mao ni mga propesiya sa umaabot nga Messiah ug nahitabo ka na in the New Testament, Isaiah 7 verse number 14, therefore the Lord himself shall give you a sign, behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Christ sacrificed for us. Makita na to Isaiah 53 verse number 5. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Amen? Salamat ta. Tandaan, giako ra gyud ni Kristo in order nga ang plano sa Dios ma-fulfilled. Wow. Verse number 6. All we like sheep have gone astray. Matag mga karniro nga nagkatibulaag. We have turned everyone to his own way. Salamat nga nasakpan ta. Nausa ta. Tungod sa kaluwasan. And the Lord had laid on him the iniquity of us all. Verse number 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Wag yun siya may reklamo ba? Dito sa cross, ikita lang kalino, sultihan lang kita, dauton lang kita, mantay lang yun ka. Ilang, imuha pa man ron. Daog-daogon lang kita noon, nanay mo buwag gawas ng baba. Pero si Kristo, si kisulti sa Bible, verse number 7, yet he opened not his mouth. Pwede man siya nga, mantay lang kita. Kamu, bantay lang mo. Mabalik ko rin. Panduklon to mo. Pero wala. So sa no, kita, daghan kita reklamo. Hasta daghan nagreklamo. Alam kita yung sa no, wala po, di man ko exempted ani. Alam tayo mga pagsulay, kalisod, kayong tag, sana man niya eh. Pero ato rin ginunduman, ang gibuhat ni Kristo, wag yun siya na reklamo. Oh, what a very good, perfect, good example. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb. So he opened not his mouth. Ang gibuhat ni Kristo sa cross, humana, o dili na pwede sunon sa mga tao. Okay, ang purpose ni ini, nganong giantos niya ang tanan, aron ang mutuo kaniya, makabaton og kaluwasan. Dili na pinaagi sa pagpinitinsya, panahon sa maladlaw. Okay. Di na bagid maaya magsuroy-suroy ron kay namatay ang Ginoo. Ayaw bagid tawo pagsubag bulad kay tulom-tumon inyong nawong panahon sa mga adlaw. So kita lumtom na ibigay na daan. Pasangin lang gini mo ng sinog bang bulad. Okay, prospect. Yadto na mo atong gahapon. Disgrasya man siya. Disgrasya sa panahon sa Biyernes Santo. Biyernes Santo ba? Kita ato pertindula na to. Kamo di ay. Di naman ta kadula. Tindula ninyo ato. Napay napiyang ato. Maingong itong mga kuan, atong mga katuloliko ba? Maingong gawin na. Alay ko biyansa kaya namatay Ginoo di na maayo na. Disgrasya man siya.
Ingon siya, disgrasya ko, kaya nairing nga itom ni Agi. Iring nga itom. Matay mo ginawa ito, God. Disgrasya siya, nangkik pangus. At akong gipasulining na Brother Jerome. Buto lang. Pabilin butas atong karaang relihiyon. Wag yung mga pamilikam, kaya di ginamaayaw gawas na. Mingaw kendalan. Pero kitang Kristohanon, nag-enjoy. Amen? Bahag, pilde. Ano ba itong premyo? Makaon. Amen? Ang importante yan ang fellowship. Amen? Pagkanindo to Salamat Tungod na, nga nagkahiusa ta? Nga nag-enjoy ta? Dili lang kayo nag-enjoy ta sa mga blessing. Number 1, nag-enjoy ta sa kaluwasan. Tungod yun na, sige buhat ni Kristo. Nahuman nga buhat ni Kristo dito sa cross. God's plan is fulfilled. Amen? Only Jesus can forgive our sins, not by penitential act. Number 2, what he says to every believer. Number 2 is, makita na to, Matthew, very common passage sa Bible, Matthew chapter 6, verse number 33. Automatic itong territory. Kanang triling po gamay na iba. Verse 1, adisir ang kuan. Para kuan sila ba? Kana bitang makatry og nauna pod ba nga mo gini. Okay, so verse number 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Blessings He promised to every believer's fruitful favor. Amen? Ang ginawa once nga maingon sa i-bless kaniya, i-bless man kaniya, pero it requires na naikikinahanglan. Amen? Di ba ni libre? Asa na may libre? Ang blessing dapat mani buhatan, haguan. Hello? Muna ang tao nga gustong blessing, di gustong maghago. Mauna ang usibaton. Scatterer. Ano man? Di gustong maghago. Gusto instant money. Sa pagyod, mabutan na ng mga instant karon, instant noodles. Sa pagyod, instant baby. Naman, wala nang anak lagi, grabe. Instant. Kakyot sa panuhot. Makita na to in Matthew chapter 5 verse number 1 to 12. Jesus emphasized the characteristics of those who are blessed. Okay? The paradox of the Beatitudes. So when we talk about paradox is a statement or situation that appears contradictory to the world, but can reveal a deeper truth in spiritual aspect. Kung imo lang taon ba, paradox, imo lang taon, basahon bitaw nimo ang Matthew chapter 5, murag, kana bitaw, bulahan din ng gidaog-daog. Ano ba? Sa kalibutan, murag, kontradict kayo, makaingon tag bulahan, pero in spiritual aspect, naaday na kong panalangin. Muna ibot pasabot diya, Jesus emphasized the characteristics of those who are blessed in Matthew chapter 5 verse number 1. So kung tagbasa, now this is Sermon on the Mount. And seeing the multitudes, He went up into a mountain. And when He was sat, His disciples came unto Him. And He opened His mouth. Pagkanindot. Pagkanindot tagyod. Murag sa tayo ni Mary o ni Marta ba? Isa itong nabisi og alagad? Nabisi og serbisyo? Si Marta. Pero si Mary, ihatag yun sa panahon. Minaw yun ni Kristo. Wow, pagkanindot. Ang salamat nga naminaw yun mo. Amen? Naminaw yun sa pulong sa Ginoo. And He opened His mouth and told them, saying, sa isulti niya, blessed are the poor in spirit. Buot pasabot na, humility, pagpaupos, and recognize. Gi-recognize nimo ang gikinahanglan nato spiritually. Kay kana, usuman, for there is the kingdom of heaven. See? There's a blessing in a poor in spirit. Blessed are they that mourn. Sibot pasabot na, comfort of those who grieve. Promise, naglaom sa paghupay sa Dios. Kanang nagsubo ka ba? For they shall be comforted. Nagsubo ka karon, ay ang Dios mo comfort nato. Amen?
Lahi man to sa una, pag natay problema, magsubot ta, dool mo tas tindahan. Palit mo ng red horse. Tagay pre, puslan taman. Mapamatay. Tagay pa pre. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Gentleness, humility, and trust in God's sovereignty. Matthew verse number 6, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. Iyaw mo na. Uhaw, gutom sa pagkamatarong. Ga-desire ka sa pagkamatarong. Nagkinabuhing matarong sa matag anggulos kinabuhi. Kaya naman, for they shall be filled. Tagbawon kas Ginoo. Kana bitang nag-desire yung kas pagbuhat ug maayo. Nag-desire yung kas pagkinabuhing matarong. Ingon ng Ginoo, tagbawon ka sa Dios. Uhaw kas pagkamatarong. Hindi ka uhaw sa scatter. Uhaw ka sa ML. Uhaw ka sa binuang. Ayun naman, resulta na, uhaw tas binuang. Mintir kitang gutom. Gamala ang atong Kristohanong ginabuhi. Pero if you desire God's righteousness, the Bible says, for they shall be filled. Punon ka. Amen? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Nagpakita kag kaluoy, compassion and kindness to others. No? Diha na masukod sa imong kontra. Nga naman, pastor. Kana siya. Angay bago ng kaloyan nga. Di man na. Lagot man ko ana. Dili na siya mo ay characteristics na gisulti sa Bible. Gisulti ni Kristo. No? Pagpakita og kaluoy. Amen? So maglagot mo ko ni mga badyaw, pastor. Sige lang pangayo. Panatay sinsilyo. Wa ka ihatag. Ayaw kalimot. Pagbalon og daghan tracks, aron na agyo ka iduhol. Tracks ihatag. Usahay rito, busa na ibadyaw mga ayaw. Ako na tracks, dawat. Ihatis na tayo ihatag. Kaluoy, pagpakita og kaluoy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Sabot na single-minded devotion to God. Moral purity. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God, pursuing harmony and reconciliation. Kung ayaw pa nagbingkil, ay, reconcile na yun. Ayaw, maabton, mahuman na lang tuig. Pag yun gihapon, katingog. Reconcile na yun. Because blessed are the peacemakers. Amen? Bulahan kining mga peacemakers. No? Kanang, pag naa ka ba, gubot. Dili, gubot. Malinawon ba? Ma-reconcile na yun. No? Di ka musugot nga, namanggali na nasulting di maayo. Ay, silua kay kuha kay, murag di gito maayo kung nasulti da. Amen? Napa mo diha? Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs the kingdom of heaven. Sibot na pastor, enduring hardship for faith. No, bisag gidaot ka, bisag gibiyay-biyay ka, padayon lang. Amen? Padayon lang. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. God is able to bless every believer. Apan ang panalangin na agyo na siya requirements. No? Characteristics, nakita na nato unsay mga kinaiya, mga timailhan sa usa ka Kristohanon nga gipanalanginan. But letter A, the blessing requires obedience. Hello? Pag-isgot ng galing obedience, murag. Hello? No? Pagsunod sa mga sugo ba? No? O pagpuyo, subay sa iyang kabubuton. Ato lang tawon na Bible. Deuteronomy chapter 28, verse number 1. It shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God,
to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Verse number 2, and all the blessings shall come on thee. Pero unsaon man nga ang blessing, muduol na to, mo overtake na to. Verse number 1, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord. Kana kung imong gitipikan ang pulong sa Ginoo. Imong gi-embrace ang pulong sa Ginoo. Imong gi-aplikar ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. O kung say promise, and all this blessing shall come on thee and overtake thee. Sige ran tag-ampo blessing, pero di ta gustong musunod. Sige tag-ampo good health, pero abusado kay tas tong lawas. Ay na lang pag-ampo good health, ampo na lang kag pill health. No, importante na obedience is necessary in order for us nga i-bless sa Ginoo. We want blessing, pero di ta gusto musunod. Letter B, it requires faith. Pagsalig o pagtuo sa mga saad o probisyon sa Dios sa atong kinabuhi. Amen? Ay, gusto tig blessing, pero murag ampo ta, nakagipangayo si Ginoo, pero murag gusto man tagyog siguro diya dayon. Hello? Murag gusto tag naay pagtuo ba, pero murag masindot ning pagtuo, pero nasindot gini ato pag yung siguroon. Faith ang gikinahanglan, because the Bible says, for without faith it is impossible to please Him. Ang faith o obedience connected na sila. Obedience is a natural response to faith in God's goodness and word. Obedience mo na say resulta nga ikaw gyud nagtuo. Hello? Klaro kay ang pulong sa Ginoo. Ang pagtuo gidawat nimo ang mga mando ug sugo sa Dios nga malipayon. Amen. Unsa may mga mando sugo sa Ginoo? Makita daghang kay gisulti sa Bible, mga mando ug sugo. Unsa man? Magisgutan number 1. Dad-an ninyo tanang unsa man? Ikanapulo. Evaluate ato ng kaugalingon. Nadala ba na ako? Simple ra no? Simple ra, pero sa di na ito mabuhat. Unsa pagyod? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Mando sa Ginoo. Unsa man? Panglakaw kamo. Ayaw sugot. Ako sa guilty bugani, ginagi mga time labi nang mabisi bitaw, pero kung mahimo pa lang nindot na ato ning apply ba nga di ta mosugot bitaw matapos ning Domingo. Matapos ning simana nga wa tay nadalang kalag sa tilan si Ginoo. Nindot ta ginana kaisog ba? Sama sa kaisog ni Paul. Sa pagyod, service. Service. Be not conformed to this world. Ihatag di mo mga kaugalingon si Ginoo. Pangutana karon, nag-involve ba ka sa buluhaton si Ginoo? Unsa pa man day pulos sa imong mga nahibilin nga panahon kung di nimo na ipagamit si Ginoo? Kinsa man day mo pahimulo sa ana? Duha ra ba gyud? Og di Ginoo? Yawa. Hello? Pagtuman ba? Kanang paghigugma ngadto sa atong isig kakristohanon. Okay? So it requires faith. Blessing requires faith. And then it requires humility. James chapter 4 verse number 6. Paspason ako ni. But He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud, but He giveth grace unto the humble. Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Ang garbo, usan ni sa babag sa panalangin. Garbo. Daghang paagi nga panalanginan to sa Ginoo. Ug siya andam nga mga panalangin sa masinugtanon sa iyang sugo kay ang Dios dili bakakon.
Kung gibuhat nimo unsay mando sa Dios, embrace His promise. Embrace His word. I-claim nimo. Ingon ka Ginoo nga imo kong i-bless kung maghatag ko, mga lagad ko nimo. Embrace that promise. Ayaw butangig pagduha-duha. Kaya ang Dios dili makahimo sa pagpamakak. See? In fact, the Bible says, ingon ang psalmista, dili siya mutugot nga naay usa ka matarong nga mahimong makaluluoy manglimos. Never. Ang Dios naay pabor, naay blessing ang Ginoo always para sa Kristohanon. Anak ko taniya. Busa ato ng tipigan ang iyang mga saad. Every time nga imong gibuhat unsay iyang sugo. Amen? Next, last. What he says next is to, sige niya, Matthew chapter 4, verse number 18 to 20. And Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers. And he saith unto them, ano nindo to? Follow me, and I will make you fishers of men. Pagkanindot. It is a call to discipleship. It is a call to discipleship. In John chapter 10, ambak tabi, John chapter 10, verse number 26 to 28. Indot ni, masabtan to ni, but ye believe not, because ye are not of my sheep. Mitoo magkamo. Oh, so ingon na Bible, next verse, verse number 27, my sheep. O nahimo tang karniro sa Dios. Amen? Karniro to sa Dios. Ingon na Bible, my sheep hear my voice. Salamat. Naagi ta diri. Salamat every day. Mihatag-tag panahon sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagampo. Dili lang kay kana. Nailhan sa Ginoo kung kinsa gyud tong iyaha. And I know them. Og ang iyaha, unsuman, and they follow me. Oh. Muklaim ta nga luwas, muklaim ta nga anak sa Ginoo. Pero sukwahe. Wa gasunod. My sheep hear my voice, and I know them, and they. Wala biya ingon diha nga, and maybe, they follow me. And they follow me. So, sunod yun. Ang iya sa Dios, misunod yun. Amen? Because it is a call to discipleship. We believe that God knows everything, but sometimes, no, dili tibuok kasing-kasing ang atong pagsunod niya. No, ang katunga na as Ginoo, o ang katunga na as kalibutan. Munang iniglakaw bakang. Letter B, it is a call to surrender. Following Jesus requires surrendering our own desire, priorities, and ambitions. Sumaragod sa diya nga wa patanaluwas, kinsa gud toy ganahan mo simba. Ug watan maluwas, ambot og gahata karon. Ang uban siguro niyo gahagok na. Ang uban galantaw nag GMA. Ang uban na ana dito sa kompyuteran, ang uban gatagay na. Pero ngo naman ta diri karon. Tungod kay giluwas sa Ginoo. Gibago sa Ginoo atong desire, atong priorities. Adunay kausaban human kita naluwas. Amen? Sa ato ang gawi, pagpanulti, gana sa pagbasa sa Biblia. Kinsa ko tayo ganahan mo basa Biblia sa una? Hello? Karon gali, kaya pong kayo mabasa Bible. Probentahan na lang. Kaya makadong, ma-remind naman sa pagwali. Basa na yun ko. Kay gibag or bas Ginoo akong mga ambitions, mga desire, priorities. O kana-unahon na ako ang Ginoo. Kahangawa sa kalag, aguta sa una na. Kaingon kitag kamo, mga impyerno mo, tagam lagin mo. Pero karon, di na mo sugot. Kawasog mo ang kontra. Bitaw. Pero sa, man na sa una. Pagampo, pagsimba. Wow. Kita sa una, ang uban siguro ninyo, no, mga buutan kay sa una, gyud buutan kay ba?
No? Butan kayo, apil kong simbang gabi sa kadlawon, no? Sa pagyod, muluhod yun gikan sa, mapasaan yun, masaya ko kang nanay kini, kang tatay kini. Pero karon noon, bisa kabalos kamaturan, bahala mo diha. Naananontas kamaturan, amen? Wow, it is a call to surrender, a call for a purpose. Sa pagsunod sa Ginoo, diha nimo masabtan unsay purpose sa atong kinabuhi. Agad ta sa una, kaingot ta kung sa man kinabuhi oy. Pero diri na to sa diha nga naluwas ta. Sa diha nga nagsunod ta sa Ginoo, makaayong kita diri ra gyud nasabtan ako unsay purpose, unsay meaning sa akong kinabuhi. Amen. Pagkaanindot kining luwas. Busa, let's embrace Jesus' words. Number 1, unsa kay to? Fulfilled forever. Ingon si Kristo, human na, it is finished. Di na pwede. Nga, magsuon-suon pa ta. Kinahanglan, ang gipangita lang si Ginoo pagtuor, kaya kinasing-kasing. Number 2. So number 2? Fruitful favor. Jesus promised blessing for us. And then number 3, He called every one of us, follow faithfully. Amen? Conclusion, by embracing Christ's words, we can experience a deeper connection with God, personal growth, and a life of purpose and meaning. Let's pray. Lord, salamat sa imong pulong. Ikaw mag-bless na to. It's my prayer, O God, nga mauli mi nga puno, O God, sa panalangin gikan sa imong pulong. I pray, Ginoo, nga ikaw Ginoo mag-bless sa matagusa nga naa diri karon. Sa among pagkuha sa imong prayer request, ikaw Ginoo magapanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. So once again,